Hello guys, welcome to my channel. So sa video na to guys ay hindi ito tungkol sa traveling or exploring new places, kundi tungkol ito sa experience ko sa sakit ko na anxiety disorder and panic attack. O i-share ko sa inyo kung paano ko na-overcome yung sakit ko na to. Baka naman makapagbigay ako ng idea or makatulong ako sa mga naka-experience ng sakit na to. So, isa akong OFW dito sa Hong Kong. 4 years na ako dito. Tapos, hindi ko pinapalagan yung health ko. Yung tulog ko kasi is 4 to 5 hours lang. Okay lang, ganun. For 4 years ko ginagawa yon. Huwag niyo akong tularan. Kasi yung trabaho ko dito is alas 7 ng umaga hanggang matapos alas 10 ng gabi. Minsan 11 pa. Tapos maligo pa. Tapos, ayun, makatapos magsi-cellphone pa hanggang 1 o'clock. Nagising naman sa umaga, 6:30. Ayun, ilang oras lang tulog ko. Yun ginagawa ko for 4 years. Actually guys, Bisaya po ako. Hindi po ako sanay magtagalog. Tagalog ko na lang para maintindihan ng lahat. So, pasensya na kung hindi nyo maintindihan, kung ma-mix ko to. Kasi hindi ako sanay magtagalog. So, pwede naman mag-comment kayo kung hindi nyo maintindihan. Yun. So, yung ginagawa ko palagi, yung tulog ko, ganyan. Naisip, yung araw na yun, for 4 years ko dito, yung nagsimula yung sakit ko nung this 2024, nung nalaman ko na may hypertension ako. Doon ko nalaman yung nung nag-aral ako ng caregiving. Kasi sa every Sunday yung klase ko, tapos maaga akong gising 5:30 ganun ng umaga kasi may trabaho pa ako sa umaga bago ako makalabas sa day off ko, magwa-washing pa ako, kaya agahan ko lang gising. At yun pa rin yung tulog ko, 12 to 1, yun, ilang oras lang tulog ko, yun. Sa klase ko, hindi, laging sumasakit ang ulo ko kasi kulang sa tulog, ganun. Tapos, every Sunday yun. Tapos, sumating yung araw, yung klase namin is, yung lesson namin is, yun. At, ay, may Sunday pa yun na basta sumasakit yung ulo ko, sa sobrang sakit ng ulo ko na magsusuka ako. Tapos yung araw na yun, yung pag Lunes trabaho ko, susuka ako hanggang Huwebes, araw-araw akong nagsusuka kasi may ano din ako, acid reflux ba yun. Hindi ko alam kung ano ang kinakain ko, hindi basta bawal ako sa kape, bawal ako sa tea kasi na ko, parang ano ba yan, kabuhi, ano ba yan sa English, GERD. Yan ang sakit ko noon pa. Tapos hindi ko alam kung anong nakain ko na bawal kasi nagsusuka ako yung pagkatapos ng klase namin sa Sunday, sa Lunes hanggang Huwebes, araw-araw ako nagsusuka. Hindi ko na kaya, sinabi ko sa amo ko na ayun, nagsusuka ako, kaya dinala ako ng amo ko sa clinic, binigyan ako ng gamot. Isang inom lang, okay na ako. Tapos sabi ko sa amo ko, ayoko nang uminom ng gamot kasi okay na ako. Sabi ng amo ko, inumin mo lahat for 3 days para bumalik mo yung magsusuka naman daw ako kung hindi ko tapusin yung gamot. Iniinom ko lahat hanggang 3 days. Okay na ako. Sunday na naman, may klase na naman kami. Yun, ang lesson namin yun is sumasakit na naman ang ulo ko noon. Every Sunday yun. Pag may klase, sumasakit ang ulo ko. Yung lesson namin yun is blood pressure monitor. So, practical kami, individual. So, doon ko nalaman na may hypertension pala ako. Tapos, yung blood pressure ko is 165 over 106. Ayun, nervous na ako. Sabi ko sa teacher ko, baka sira tong
ano to. Sabi na, may ano talaga, high blood ka talaga. So, advising ka kanya kung bakit daw mataas ang blood pressure ko, anong dahilan. Sabi ko, masakit lang ang ulo ko ngayon. Ma'am, masakit lang ang ulo ko. Bakit? Sabi niya, bakit masakit yung ulo mo? Kasi kulang ako sa tulog. Sabi ko, kulang ako sa tulog palagi. Di matulog ka ng maaga, sabi ng teacher. Ano mo, change lifestyle. Okay pa yun. Pero wag kang magpanic. Relax lang. Basta mag-change lifestyle ka lang, mag-exercise, eat a healthy food, ganun. Na-advisean ako kasi yung teacher namin is a nurse. So, yun, umuwi ko sa bahay, parang natulala, hindi ko matanggap na hypertension ako. So, hinagahan kong umuwi. Tapos pagdating ko dito sa bahay ng amo ko, walang tao. Parang nervous ako, kahit ano lang iniisip ko. Baka ma-stroke ako, ma-heart attack ko, baka hindi na ako magising bukas, ganun iniisip ko. Kaya hindi ko naplagay. Labas ako ulit, pumunta ako ng hospital. Malapit lang naman ang hospital dito, nasa likod lang building ng amo ko. Kaya pumunta ko doon, nagpa-check up. Nagtanong yung doktor, ano lang problema ko, bakit nagpa-check up. Sabi ko, may hypertension ako. Sabi ko, paano mo nalaman? Hindi ko sinabi yung dahil sa nag-aral ako ng caregiving. Sinabi ko, nag-check ako ng sa kaibigan ko, meron siyang blood pressure monitor. Doon ko nalaman. Sabi. Tapos ayun, kasi nervous ako, maabot ng 190 o 110 yung blood pressure. Tapos pinuntahan ako ng amo ko doon. Bakit? Anong nangyari? Sabi ko nga, mataas yung blood pressure ko. Yun, nahabutan ako ng umaga hanggang na-admit ako kasi ayaw bumaba yung blood pressure ko. Na-admit ako ng 3 days doon sa hospital. Tas nagsusuka ako palagi, sumasakit ang ulo ko. Yun pala side effects ng gamot. Mga side effects ng gamot, nagsusuka, nahihilo, ganun. Tapos nag-discharge ako sa hospital, ganun pa rin naramdaman ko. Tapos dinala naman ako ng amo ko sa ibang hospital para ma-change yung gamot kasi hindi hiyang sa akin, may side effect. Pinalitan, ganun pa rin, pinalitan hanggang pang-apat na palit ng gamot. Okay na yung gamot, okay na, wala nang side effects, hindi na ako nagsusuka. Pero nagka-anxiety disorder na ako, at may panic attack dahil kasi bawat gamot na niresita sa doktor, sinesearch ko sa Google, mga sakit, ano ba talaga ang dahilan ng sakit ko. Kasi sa blood test normal, x-ray normal, sa ECG normal, sa CT scan normal, kompleto na yung laboratory ko, normal lahat. Ano ba sinesearch ko, ano ba talaga ang dahilan ng hypertension ko? Kaya sa stress, kulang sa tulog, yun ang dahilan. Tapos iniisip ko palagi yung sakit ko, kahit ano lang iniisip ko, lagi ko sinesearch sa Google. Tapos kapag mararamdaman ko yung mga symptoms or mga sign ng mga stroke, parang na ako, yung iniisip ko na baka ma-heart ako, baka pagka heart attack ko, ma-stroke ako. Yun iniisip ko palagi. Kaya laging tatakot ako. Yung araw na yun, may ubo ako, may sipon, araw na yun. Tapos sa holiday ko, dito lang ako sa bahay, di ko pinalabas ng amo kasi nagka-positive din ako sa COVID. Yun, dito ako. Tapos kapag holiday dito, hindi ka libre sa pagkain. Kaya nananghalian ako sa labas. Wala dito ang amo ko kasi Chinese New Year yun. Doon siya sa mga pamilya niya, nag-celebrate sila. So dito lang ako mag-isa sa bahay. So punta ko sa labas, kain ako sa restaurant. Yun, habang kumakain ako sa restaurant, iniisip ko naman yung sakit ko, nasi-search ako sa Google,
yung mga sign of stroke. Tapos nararamdaman ko yung sa katawan ko na parang iba yung nararamdaman ko. Tapos baka ma-stroke na ako, yung iniisip ko. Kaya na-stop ako, hindi na ako kumakain. Isip ko palagi yung sakit ko. Bigla na lang sumisikip ang dibdib ko. Tapos natataranta na ako kasi sa isip ko baka magka-heart attack ako. So biglaan na lang yung namamanhid lahat ng katawan ko. Tapos iwan ko, hindi ko ma-explain. Basta hindi ko na-explain. Parang namamanhid lahat ng katawan ko hanggang sa hindi ko maigalaw yung paa ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko. Tapos naninigas yung dila ko. Tinatawagan ko yung amo ko. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Tapos ako, sabi ng amo ko, anong nangyari? Saan ka ngayon? Sabi ko, nandito ako sa restaurant. Hindi na nila ako maintindihan kasi hindi na ako makapagsalita ng maayos kasi nanigas yung dila ko. Buti na lang may Pinay na kumakain sa kabilang table. Tinutulungan niya ako. Sabi niya, anong nangyari sis? Ganon. Sabi ko, may hypertension kasi ako. Hindi ko na maigalaw katawan ko. Iwan ko anong nangyari. Kaya yung Pinay yun, siya nang nakipag-usap ng amo ko. Sinabi kong saan ako. Tapos sabi ng amo ko, tawag ka ng 999 para ma-rescue ako ng ambulansya. Yun ganon, ninirescue ako ng ambulansya. Nirescue ako. Pagdating ng mga rescuer, ayun, parang nakita ko yung mga rescuer, safe na ako. Kaya ayun, bigla lang akong na galaw ko ng katawan ko. Parang sa isip ko, okay na ako, may safe na ako, may tumutulong na sa akin. Yun. Tapos pagdating ko ng hospital, sabi ng doktor, hindi daw yung sign of stroke kasi daw mababa lang blood pressure ko, 138 lang daw yun, 138/80 something, ganon. Hindi daw yun, baka dahilan lang yun sa COVID. Pero sa isip ko, doon nag-start yung anxiety disorder pala yun. Hindi kasi yung doktor dito, hindi nagbe-base kasi sila sa laboratory kasi blood test na naman ako, ECG, wala problema, ganon. Sa isip ko lang yung may problema kasi iniisip ko palagi. Tapos ayun, araw-araw ko na nararamdaman yun, nervous ako kasi iniisip ko yung nangyari sa akin sa restaurant. Hindi mo parang na-trauma ako sa nangyari. Parang ayoko na maulit muli yung naninigas katawan ko. Parang takot ako palagi. Tapos inaatake talaga ako tuwing hapon kapag mafe-feel ko na pagod ako sa trabaho, kakatayo. Yun. Tapos araw-araw kong nararamdaman yun. Sabi ko may araw, may gabi na hindi ako nakatulog. Ninervyos ako, nanginginig yung tuhod ko. Sabi ko sa kamo ko, gusto ko, parang hindi na ako nakapapalagay. Sobrang nervous ko, napanik, my knee is shaking na. Sabi yung, my knee is shaking, what should I do? So, tinutulungan ako ng amo ko na yun, kasi nagpanic attack ako. Nanginginig yung tuhod ko. Hindi ko na makontrol lahat. Iniisip ko, hindi ko makontrol yung isip ko. Tapos, sabi ng amo ko, ano bang gagawin namin? Mo lang, inhale, exhale. Ganun ginagawa ko. Inhale ako, tapos i-hold ko ng 5 seconds. Count ako 1, 2, 3, 4, 5 hanggang exhale. Yun ginagawa ko, yun ang gabi na yun hanggang sa mapagod ako. Tapos ginagawin ganyan ang kamay ko. Pinaganon ko palagi. Tapos ginaganon ko yung mga kamay ko, ganun, kahit ano lang ginagawa ko. At nanonood ako ng TV, nakikinig ng worship song, kahit ano na lang para hindi ako mapag-isip ng masama. Kasi iniisip ko yung mamamatay na ako. Yun, parang hindi ko makontrol talaga yung iniisip ko. Kaya ayun, sabi ng amo ko,
Kasi sa isip ko, gusto talaga akong magpadala ng hospital. Kasi sa isip ko, parang safe ako doon. Paano kung inatake ako, ma-rescue ako agad. Kaya inisip ko, pero nakakahiya naman sabihin sa amo ko. Kaya nilabanan ko yung panic ko. Doon ako sa sofa nakaupo hanggang umaga, wala akong tulog. Tapos pagkabukas, dinala ko ng amo ko sa sa psychiatrist. Pero yung nurse lang nakipag-usap sa akin. Kailangan pa daw in-interview ako. Tapos kung anong ramdaman ko. So yung talaga anxiety disorder talaga ang sakit ko. Tapos yun, nag-book pa, kailangan pang mag-book ng appointment para sa psychiatrist, pero next year pa daw, after 2 years. Ang tagal. So, wala na ako ng pag-asa. Ano kaya hanggang kailan kaya to yung sakit ko, hantod kalusan nila ako bation, bragdi hindi ko na kaya. Lagi sa tuwing day off ko, takot ako mag-isa. May may time din yun na kumakain ako sa restaurant. Ang mahal pa lang order ko, mag-isa lang ako yun. Tapos naisip ko naman yung nangyari sa akin na naninigas katawan ko habang kumakain, hindi ko natapos kumain. Umalis ako, nagtatakbo ako, kahit ano lang ginagawa ko. Kahit sino na lang tinatawagan kong kaibigan ko para may kausap ako, tinatawagan kong asawa ko para hindi ako makapag-isip ng kahit iniisip ko yung mga nakapag-alala sa akin. Basta kahit ano lang ginagawa ko. Tapos malayo pang biyahe ko kasi malayo yung galing ako sa eskwelahan. Tapos yun, sa MTR ginagawa ko yung kamay ko, inhale, exhale, yun, para malabanan ko yung sakit ko hanggang sa nakarating ako dito sa bahay. Tapos ayun, yung naramdaman ko araw-araw, lagi akong nininervyos. Tuwing hapon, inatake ako. Hirap na akong huminga. Ngayon, sumasakit ang likod ko. Kapag naiinis ako, parang kumatayo yung buhok ko. Hindi ko makontrol. Iwan ko anong nangyari sa akin. Tapos yung lagi akong ninervyos, yun lang. Hindi ko alam, wala akong tiwala sa lahat at nawalan ako ng interest. Kahit sa day off ko noon, excited ako, Sunday na, day off ko na. Pag nagka-anxiety na ako, hindi na ako excited sa day off ko. Parang sa isip ko, I'm feeling tired. Pagod yung nasa isip ko, gusto kong magpahinga, pero kailangan kong mag-enjoy, kasi para hindi ko maisip yung kahit na lang nasa isip ko. Yun, tinutulungan ako ng mga kaibigan ko, nagsimba kami palagi every Sunday. Tapos ayun, hanggang sa naikwento ko sa kaibigan ko yung nararamdaman ko. At may kaibigan pala ako na nakaranas ng ganito. Kaya tinutulungan niya ako. Sinamahan niya ako sa hospital niya. Napaalam siya sa amo niya na samahan ako sa hospital. Kaya ganun. Dating ko bago ko pa ginawa yun, nagpe-pray talaga ako pray ko talaga na sana Lord, mabait yung doktor, maintindihan niya ako at mabigyan niya ako ng gamot. Ayun. So pagdating namin dun sa hospital, yun, mabait talaga ang doktor, pinakinggan niya ako, hinayaan niya akong magsalita, kahit sinabi ko lahat yung nararamdaman ko, kaya nabigyan niya ako ng gamot. Tapos sinesearch ko naman yung side effects ng gamot. Tapos nakikita ko doon yung mga nakakatakot naman yung side effects. Sabi ng kaibigan, huwag mo kasing i-search ng Google, i-trust mo sa doktor yung huwag mong gagawin yung mag-search ka, search mga side effects yung nakapag-nervous sa akin.
Kaya hindi ko na magsi-search. Bahala na si God, bahala na si God, si God nang bahala sa akin. Kaya bago ko ininom yung gamot, iniinom ko twice a day, morning at saka gabi. Iniinom ko. Tapos bago ko ininom yung gamot, yung unang inom ko, nagpe-pray muna ako. Tapos iniiyakan ko talaga kasi sa isip ko baka hindi na ako makagising bukas, baka malimutan ko na lahat kasi pang-relax yun ng mind, para parang ma-amnesia sa isip ko, ma-amnesia na ako, yung ganun. Kahit ano lang nasa isip ko, kaya iniiyakan ko talaga. Pag gising ko bukas, maganda na pakiramdam ko, okay na. Wala na akong naramdaman na nervyos. Tapos, pag tuwing hapon, kasi tuwing hapon na ito, tuwing hapon ako natake ng anxiety. May kunti na lang yung paninikip ng dibdib. Hanggang sumabot ng 3 days, wala na akong naramdaman, wala na. Okay na. Tapos after 1 week, may follow up na naman ako, check up. So sinabi ko sa doktor na okay na ako, wala na akong nararamdaman, wala na akong nervyos, makabiyahe na ako ng mag-isa kasi noon hindi ako makapag-travel mag-isa. Sabi magsama sa day off ng kaibigan ko, inihatid pa nila ako sa lugar ko kasi takot ako maglakad mag-isa kasi sa isip ko paano pag inatake ako, walang tumutulong sa akin. Kaya parang safe ako pag may kasama ako tuwing holiday. So buti naman, mabait yung mga kaibigan ko, iniintindihan nila ako, binibigyan nila na ako ng advice, lagi kong chinachat, yun, in-advisean nila ako, ganon. Tapos, iniinom ko ng gamot twice a day, hanggang sa na-okay na ako. Tapos sabi ng doktor, next follow up na naman, iba na naman ng doktor, pinipray ko na naman kasi kung parang ganun, parang kung sino yung bakante, doon ka. Tapos pag ko doon, pinipray ko naman na sana mabait yung doktor ko, maintindihan niya ako. So naintindihan niya ako, so advisean niya ako, inayaan niya ako magsalita, ganun. Tapos ayun, binigyan niya ako ng gamot, bagong gamot, kasi yung unang gamot ko raw is hindi pang long term, delikado daw yun pag lagi kong iniinom. So slowly cut off the medicine kasi nakakos daw ng addicted. So may bago siyang gamot na binibigay sa akin, safe daw yun. So binigyan ako ng gamot, once a day ko lang inom yung bagong gamot. Tapos ayun, after 3 weeks ko ininom yung bagong gamot, saka na ako mag-start na i-alternate ko na yung unang gamot kasi mahina yung bagong gamot kasi is slowly lang daw yung effect, kaya after 3 weeks pa mag-effect. So after 3 weeks start ko na mag-alternate kasi yung unang gamot ko twice a day ko na inom, so once a day ko na lang inumin, tapos bukas twice a day, then bukas once a day na lang, hanggang sa once a day na palagi, hanggang sa hindi ko na inumin yung unang gamot. Yung bagong gamot na binigyan niya, yun lang yung inumin ko kasi safe daw yun. Tapos ganun, wala na akong maramdaman, okay na ako ngayon. Sana tuloy-tuloy yung ko kasi nagtitake pa ako hanggang ngayon ng gamot, at may gamot din ako sa hypertension ko, 3 gamot yung iniinom ko ngayon. So yun lang masasabi ko, yun lang share ko sa basta yung ma-advise ko sa inyo, huwag kayo na, kasi nasa isip ko wala na ako ng pag-asa wala na ako pag-asa, baka forever na to yung sakit ko. Tapos meron palang gamot nito na okay na ako, hindi ako na naramdaman yung mga nervyos, na may tiwala na ako sa sarili ko,
Hindi na ako natatakot mag-isa, gano'n. So, kung may na-experience kayo na ganito, huwag kayo na wala ng pag-asa. Pray lang palagi, pray lang palagi. Pray to God, to have a peace of mind. Basta, yun lang ang yun yung palagi kong pinipray. Pag nasa simbahan ako noon, ipipray ko sa God na sana ma-okay na ako, hindi pa ako hindi pa ako handang mamatay, sabi ko, kasi naalala ko yung anak ko, hindi pa niya kayang mag-isa, kawawa yung anak ko, wala siyang mama. Yung iniisip ko yung anak ko kasi kawawa pag mawala ako, kasi yun pinipray ko sa sa simbahan. Pag napagsimba ako, umiiyak talaga ako, wala akong pakialam sa mga tao doon, iiyak ko lahat, ibuhos ko lahat yung nararamdaman ko. Yun palagi ginagawa ko. Tapos so sa awa ng Panginoon, dininig niya yung mga panalangin ko, okay na ako ngayon. Basta pray lang palagi. 1 month ko yun, 1 month ko yun na yung sakit ko. Ngayon okay na ako. Sana tuloy-tuloy na to. May gamot pa kasi akong iniinom. So yun lang, kung kayong kung magpapanik kayo, yun, inhale and exhale lang. Inhale ka, tapos count 1 to 5, then exhale, inhale, exhale. Gayon yung ginagawa ko. Tapos yung kamay ko, ginaganon yung kamay ko, pinupush ko, tapos ginaganon ko. Tapos nakinig ako ng worship song. Yun, lagi kong may headset ako, ganito, nabili ako ng headset. Ito, nilagay ko palagi sa tenga ko, naintindihan naman ako ng amo ko, parang maganda ang pakiramdam makinig ng mga kanta pa sa mga song for God, ganon. Tapos minsan nakinig ako ng mga sermon ni Pastor Ed Lapes. Yun, maganda yung sermon niya, may matutunan ka. Yun ginagawa ko palagi para hindi ko makapag-isip ng kahit na lang. Tapos so, kung may kilala kayo na may ganitong sakit, yung kaibigan nyo, yung relatives nyo, asawa nyo, huwag nyo naman bigyan ng stress, intindihin nyo yung nararamdaman niya, kasi yung intindi lang kasi nakapag-comfort sa kanya. Tapos yun lang, basta intindihin nyo yung nararamdaman niya, hindi ito joke, hindi, kasi yung sakit na to is mental health talaga, nasa isip mo sakit. Mahirap labanan yung utak mo na hindi mo makontrol. Kaya yung advice ng mga friend ko, huwag kang magpagutom. Hindi talaga nagpagutom kasi sa isip ko baka ko masira mabaliw ako, ganun iniisip ko. Hindi ako nagpapagutom. Kaya intindihin nyo kung may kilala kayo na may sakit na ganito, mahirap yun. Mahirap ito sa akin, sobrang hirap, kasi kapag sumisikip bibig ko, nahihirapan akong huminga. Mahirap kasi pag ninervyos ako, tumataas yung blood pressure ko, baka tatakihin ako, ganun. Kaya yun ang nakakatakot sa akin. Buti na lang may gamot, nakapag-relax ng mind ko. Yun lang ginagawa ko. Yung gabi na yun na hindi ko nakatulog, nakaupo lang ako sa sofa, nanood ng TV, nakinig ng worship song. Yung ginagawa ko, inilabanan ko talaga yung panic attack ko. Tapos pag bukas, araw-araw ko sa sarili ko nalabanan ko yung isang gabi, bakit ngayon hindi. Labanan ko rin ngayon kasi kaya ko naman yun kaya ko ngayon, kakayanin ko ngayon yun sa isip ko. Kaya nalabanan ko hanggang ngayon. May gamot na naman ako, okay na ako. Yun lang ma-share ko sa inyo. Sana nakatulong ang video na to. At yun lang. So
Sana may nakapagbigay ako ng idea kung paano nyo basta yung payo ko sa inyo is magpa-check up talaga ng doktor. Magpa-check up, isabi mo lahat yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman mo lahat, isabi mo lahat para maintindihan ng doktor. Tapos mabigyan ka ng gamot, makinig sa advice ng doktor. Yun lang. Hindi ko isabi sa inyo kung anong iniinom ko na gamot kasi hindi naman pwede na mag self-medication. Hindi tayo pareho ng ang nararamdaman. Iba-iba kasi yung anxiety disorder. Iba ang dahilan ng anxiety disorder ko. May anxiety disorder din na iba rin dahilan. Ibang sakit. Hindi tayo pareho. Dapat magpa-check up talaga ng doktor. Tapos, ganun. Sana may naitulong ng video na to. So, yun lang masishare ko sa inyo. Sana nakatulong ang video na to. So, ako pala si Geraldine, as I love you. And thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.